Okay, so muli po sa ating lahat, sa pong magandang umaga po sa ating lahat, sa mga pong maulang umaga sa ating lahat, para po sa ating pong pagpapatuloy. Let us set our hearts, set our minds sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos na ito. Pulihin ka, Lord. Kayo po yung maitaas, madakila, Lord, sa umaga nito. Patuloy po natin itaas ang kanyang Panginoon. Lord, your heart's desires to worship, to bless, to glorify your name, Panginoon. Sige po, tayo po yung magsaawitan. Hallelujah, God. Salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Tuloy nga, Lord, na meron po kami 6 days to work sa mundong ito. Pastil, Panginoon, yung pong one day, Panginoon, ipalang ko sa inyo pong pangalan, Panginoon. Lord, sa pong pagsamba, Panginoon, ay inyo pong kausapin, Panginoon. Lord, yung pong mga bigat na aming pong mga dinadala, Panginoon, Lord God, ay Lord na bigyan, Lord, ng resting place sa inyong pong puso, sa inyong pong harapan, Panginoon. Lord, sa po mga members na wala pa, Panginoon, ay nanawa sa mga dating ng ligtas sa inyong pong bahay, sambahan, Panginoon. Diba pong panalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, sa atin naman pong verse, sabay na kasulat sa Psalms 100 verse 1 and 2. Tayo po lahat ay babasa po. Ready, go. Shout for joy to the Lord, all the earth. Verse 2 po. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen po ba? Hallelujah. Pwede po ang Panginoon. Lord, you are good. Let us declare His goodness sa ating pong mga buhay. Hallelujah. You are good all the time. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Born from heaven with no short time, generation to generation, we all sing to you. Hallelujah, hallelujah, we all sing to you.
you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, you are good. Yes, Lord, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, Lord. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, people. People from every generation from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Lord, you are good. Amen. Hallelujah. Mataas na pagpunod magsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating pong Panginoon Diyos. That you are alone deserve all our praise, glory, Panginoon. You are the peace, Panginoon. You are our hope, Panginoon. You are our strength, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. Patuloy natin siyang itaas o madami. Yes, Lord. Away.
sing, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Patuloy natin siyang purihin na nagmumula sa ating mga puso. Atin pong ibukas ang ating mga labi sa kanyang harapan. Hallelujah, worship your name. Panginoon, maitaas ka, magpurihan ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa kalakasan, pagpapalang ibibigay niyo, Panginoon. Wala kami may ibibigay sa mga namin pong pagsamba at pagpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Minsan pa, Lord God, for you alone deserve all glory, Lord God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you, Lord. Father, we love you and we worship you this day. We give you back, Lord, all the glory and honor and praise, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Puri po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay pwede na po kayo makaupo at tayo po ay tutulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya po sa amin sa panibagong araw upang ikaw ay aming sambahin, walhatiin, Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy, Lord, na pagbibigay po sa amin ng panibagong lakas upang, Lord, makapagpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Sa umaga pong ito, patuloy ka namin papupurihan, lululatiin, itataas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan, Lord, ng pasasalamat, Panginoon, na aming tataas sa umaga po ito. Sa umaga po ito, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na
nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Itinadalangin ko po, O Diyos, ang patuloy nilang paglago. Una po sa pananampalataya. Dalangin ko po, Lord, ang kalakasang espiritual, ang paglagong espiritual ay maranasan po nila. At dalangin ko, O Diyos, ang muli mo pong pagsama sa kanila, kung paano mo po sila sinamahan ng mga nakaraang mga taon ng kanilang buhay, ang iyong pagsubaybay, ang iyong pagsama, ang iyong pagkalinga, ay muli po nilang maranasan. Sa umaga po ito, kung meron man po, Lord, sa mga kapatiran po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal, sa umaga po ito, Diyos, dalangin ko po, pagpalain mo po, O Diyos, aking mga kapatid. Palain ko po, Lord, ang kanilang pagsasama, ang bigis ng iyong pag-ibig ang siyang manatili sa kanila. At ang iyong kapangyarihan ay patuloy pong mahayag sa kanila pong buhay. Ikaw ang Diyos na magpala. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay ng katatagan po sa kanila. Sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga obstacle, sa anumang mga suliranin, sa anumang Lord, karanasan na maaari po nilang pagdaanan. Madalangin po ako, nabigyan mo po sila ng katatagan, at dalangin ko lalo pang lumagot lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa umaga po ito, Lord, salamat din po sa mga panalangin na binigyan mo po, Lord, ng katugunan. Mga kahilingan, Panginoon, namin tinataas na kung saan ikaw ang Diyos na tunay nga, Lord, na tumutugon sa aming mga panalangin. Sa umaga po ito, kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan din aming itinataas. Sa umaga po ito, dalangin ko po, O Diyos, na ipagkaloob mo po, Lord, ng kapayapaan sa aming pong puso. Kung meron man, Lord, kagulumihanan o mga pag-aalala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga personal na buhay, dumadalangin po, O Diyos, ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo ay pagkaloob mo po sa aking mga kapatid. Sa umaga po ito, dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na humatag po sa bawat isa po sa amin. Sa umaga po ito, aking dalangin, Panginoon, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang magpuno sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Ano man po ang kanilang kailangan, Lord, sa kanilang buhay, lumanay pinansyal, lumanay material, Panginoon, ng pangangailangan. Ikaw po ang magkaloob at turuan mo po sila na laging sundin ang iyong pamantayan na kung saan may pangakong pagpapala sa kanilang buhay. Lord, kay hindi ng kanilang buhay espiritual, iyong pong pagyamanin, iyong pong palaguin. Lord, dalangin ko po ang iyong kapangyarihan, tuloy, Lord, na kumilos sa kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na sumama. Ikaw ang Diyos na humalinga. Ikaw ang Diyos na magpala sa kanilang buhay. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga suliranin, kung meron mang mga problema, mga pagsubok, mga sitwasyon na nararanasan ng aking mga kapatid, dumadalangin po ako na tulungan mo po ang bawat isa sa kanila, bigyan ng kalakasan, turuang mahawakan sa iyong pangako. At Lord, bigyan, Lord, samahan mo po sila upang mapagtagumpayan, upang ma-overcome, Panginoon, ang anumang suliranin, ang anumang kabigatan, Lord, ang anumang mga pagsubok na maaaring mayroon po sila. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sa aming mga kapatid na may nakakaranas ng karamdaman, tinataas po namin sila sa iyo. Kami po ay dumadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang kagalingan ay iyong pong iparanas po sa kanila. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buhay. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang, Lord, ang kanilang, Lord, mga pangangailangan sa kanilang buhay. Lord, ikaw ang Diyos na magbangon sa balik na karamdaman. Anumang karamdaman, wala mo
posible po sa iyo. At hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na maranasan po nila kagalingan na nagmumula po sa iyo. Sa umaga po ito, dalangin ko po Panginoon na ihanda mo po ang aming puso at isipan upang sa aming pag-aaral ay patuloy kaming matuto sa iyo pong mga salita. Lord, salamat po sa araw na ito, araw ng pagsamba, araw para po sa iyo, upang ikaw ay aming luwalhatiin, sambahin, at kayo din naman upang kami ay makinig ng iyong mga salita na sa amin, na aming isa sa buhay. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli at muli po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong simbahan na ito. At nakakatuwa at ano po natin mga bata and then sa ating po ng likuran at yung bagong buka din po sina ate. Yan, welcome sa church po natin sa Ayaw Kaya Montalban. And then share ko din po sa lahat din po ng mga teachers po natin, mga guro, sa nga pong Happy Teachers Day sa atin or Happy World Teachers Day sa atin. Teachers by profession and teachers by heart po natin. So tunay nga na meron po kayong malaking impact sa mga bata po natin. Kayo na po yung silbing pangalawa nilang magulang. Ayan, so sa lahat po natin mga guro, si staff, pastora, bilang si head, sa ating po kay Nanay Johnny, sa mga dati po mga teachers, mga former teachers po natin, mga seniors po natin, Happy and Blessed Teachers Day po sa inyo. Announcements po natin. IRM San Isidro Worship Service sa mamaya po Sunday at 2 p.m. Midweek Service October 10, Speaker Sister Susan, Worship Leader Brother Reynan, Asher Sister Laarni, Testimony Brother Boy Adrian. Sunday Service po October 13, Speaker Pastor Manny, Worship Leader Brother Jan, Tithe Offering Brother Reyna Costa, Asher Brother Boy, isa din akong flower sponsor, Acosta Family. Aita Community Mission every Saturday po at 8 a.m. So kahapon nga po sila po yung nakapagdalaw sa mga nanay po, pastora po, hindi po napuntahan kahapon. Salamat po sa buhay po nila. And so by next Saturday po yung kanila pong permission po nila ang abay, October 12 po ito, pastora. Yung time po nila still din po sa 8 a.m. doon po. Okay, salamat po. Ito po next po natin, Worship and Discipleship, November 30, yung lugar po sa IFM Cathedral. Yung mga nais pong sumama, especially po sa lab, yung ating pong Worship and Discipleship. Online English po, still now, open pa po ata. Yung kanya po English fees, 350 po na pastor, yung English, 300. Pero po tubo. Pinubukan. Next po natin, ayan, sa ating pong flower sponsor po for this Sunday. Salamat po sa buhay ng Sister Leon Santos and family. So, diba, bonggang-bongga yung flower. Parang Paskong-Pasko na sa church po natin. October pa lang, Pasko na. Ayan, salamat po sa ating pong flower sponsor. And then, so yung naging pong gawaan ko kahapon na makalakihan po natin. Salamat po sa buti po, ang dami po nakadalo. Praise ka sa church po ng, yung po kahapon kung sa church po ng sa Bulacan po. Sa po doon sa pong church o yung pong yung pong usapang lalaki. Grabe. Punong-puno po ang church po. Jump-back yung church po sa ating pong Bulacan. Okay, next po natin. Since ngayon nga po is World Teachers Day, tayo po muna makapanood ng isang pong video clip na meron pong kinalaman sa mga teachers po natin. Ayan. So, watch lang po tayo. Just sit back, relax, and watch.
ating pong napahalaga pong message ng ating pong Teacher's Day. Salamat din sa pong God's message. At kung muli pong pakinggan ang kanyang pong mensahe wala po sa ating pong butihing pastor, Pastor Manny Castro. Puri pong Panginoon sa buhay ko. Okay, good morning po. Yan, ginugulat ko na kayo para mag-isip kayo. Parang inaantok po kayo eh. Ayan. So, malamig po kasi yung panahon. Ano po, baka yung iba nating kapatiran natutulog pa po eh. Ayan. So, hindi ko po alam kung may bagyo. Hindi ako nakapanood na. Meron po bang bagyo? Wala naman po. Habagat. Ayan, no? Parang wala nang pagkakain. May habagat tsaka ano, lagi na lang may ulan. Ano ho? At salamat sa Diyos kahit maulan. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos kahit maulan. Nandito ka! Salamat sa Diyos kahit maulan. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan po sa atin. Ayan. Nung nakaraan po kasi, niremind po ako ni Pastora. Ang sabi ni Pastora, niremind din po siya ng ating po program head na araw po ng mga guro. Ayan, mga teacher. So, sa umaga pong ito, ayan, ay babatiin ko na po. Ano ho, yung mga guro po natin, mga teachers nagtuturo doon po sa mga school. Active man ngayon o retired na. Ano ho? At syempre, yung mga teachers din po, hindi lamang po doon, ano? Mga teachers po natin. Ano ho? Dito po sa loob ng simbahan, mga tagapagturo. Okay, sino po yon? Yung ating mga cell leaders. Ayan, yung mga nag-handle po ng mga tinuturuan po nila. At hindi lamang po yon. So, binabati ko rin yung mga magulang. Amen. Hello. Para nagulat kayo, binabati ko yung magulang. Alam niyo ang magulang ang unang teacher ng bata bago pumasok yan sa school. Ano, baka nakakalimutan po natin yon na mas maraming oras ang ginugugol ng bata sa loob ng tahanan kaysa sa school. Kaya yung mga magulang, mga teacher din po yan. Ano, parang naalala ko tuloy yung yung nabasa ko sa FB. No, ang asawa daw parang teacher. No? Turo ng turo. Parang nabasa nyo na ito turo daw ng turo. Tapos yung asawa ng lalaki para daw estudyante. No? Na hindi nakikinig. Ayan. So, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, ano ho, sa ating pong pagdiriwang sa mga teachers, ano ho. Sino ba yung mga teachers po natin? Taas nga po kamay, yung mga teachers po natin na nagtuturo doon sa school, sa DepEd po. Yan, si Nanay. Actually, marami tayong teacher, no? Maraming retired, no? Si Nanay Linda, Nanay Letty, mga senior na po yun, no? Mga naunang mga taga-puturo, mga Batikan, at si Sister Cristita, no? Sa kasalukuyan ay nagtuturo. Si Jasmine. Ayan, si Jasmine daw, susunod. Okay, yung mga teacher naman natin, mga cell group leader, mga nagsa-cell group, mga CE teacher, taas po kamay. Okay, so salamat sa Panginoon at congratulations po sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon dahil ang araw po na ito ating celebrate ang araw ng mga tagapagturo, araw ng mga guro sa ating pong kasalukuyang panahon. Pakiclick mo nga para mabasa naman nila yung nilagay ko po dyan. Ayan. So basahin niyo lang po yan habang ako po ay nagsasalita. So, salamat sa inyo pong buhay. Salamat sa paglalaan niyo po ng oras. At dahil araw ng teacher, syempre, ano pag-uusapan natin? Syempre, patungkol po sa mga guro. Bibigyan po natin sila ng pagpupugay at pagkilala sa umaga pong ito. Okay. So, tingnan po natin isang slide po rito. Pakiclick nga. Okay. So, ang ating pong text, nauna pala yan, bago yun. Okay, ang ating pong text na babasahin ay nakasulat po sa Kawikaan 22:6.
Okay, ang sabi niya dyan, pakibasa nga po. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. So napakahalaga yung pagtuturo. Amen. Napakahalaga yung edukasyon sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So, mahalaga na matuto. Mahalaga na may educate. Mahalaga na may matutunan. Ano? Yung mga bata, yung mga tayo na tao. Kasi, mahirap po yung mahirap po talaga kapag hindi ka nakapag-aral. No? Bagamat may mga matututunan ka sa paligid, personal learning, pero, syempre, iba rin yung talagang may teacher na humuhubog at nagtuturo po sa atin. At napakahalaga ng pagtuturo dahil ito po yung magiging landas ng isang bata. Ano? Na kapag siya ay tumanda, kapag naturuan mo siya ng tama, it reflects doon sa kanyang buhay, sa kanyang attitude, sa kanyang pang-araw-araw na pakikitungo, pamamaraan ng pamumuhay. Ano ho? Pakikita natin doon na nagre-reflect sa kanyang buhay, lumilitaw sa kanyang buhay, nakikita sa kanyang buhay yung mga aral na kanyang natutunan. Kaya po, mapalad, ano ho? Mapalad po ang tayo kasi may mga nagturo po sa atin. Amen. Hello. Naalala ko po ng mga teacher ko, no? Medyo may mga teacher po kasing tawag dito na talagang mahigpit, masungit. Okay, may teacher po kami. Talagang pagka namalo talagang binabali talaga yung balihin talaga yung kawis sa betan mo, no? So gumagawa kami ng pamamaraan, no? Alam niyo na. Nilalagay ka ng papel sa pero mautang kinakapa Okay, pero hindi na bawal na po ngayon yun, no? Okay, so iba-iba yung mga teacher. May mga teacher naman yung iaangat yung may patilya, alam niyo yun? Yung hinihilang gano'n. So, iba-iba yung mga experience po namin yung bata kami. At ang pinakamahirap, yung papatayuin ka sa harapan. Alam mo yung papa-squatin ka? O kaya, face the wall. Okay, sino ba nakaranas ng face the wall dito? Umami na kayo. Ayun, siya dito. Okay. Pero ngayon, parang hindi na yata ganun, no? Bagamat nakaranas tayo ng ganun, pero may tulong pa rin. At na-appreciate ko din yung pagtuturo ng aming professor. Yan, sa Bible School. Kasi nung nag-aaral ako, ang presidente ng school ay si Jack Amor. Yan, sino pinakakilala kay Jack Amor? Ayan, yung kilala naman po yun sa IRM, ano? At kahit dito kasi, na-destino rin sila, alam ko na-destino po sila dyan, no? Sa Marikina, sa Tanyong. Okay, magkasama na po sila. Sa Churillo. Sa Churillo. At alam ko, naano din po dyan si Pastor Randy, parang sa Tanyong. Nag-ano rin po siya dyan, parang associate or parang sa Churillo yata, Kasi ang simba po doon, parang iisa lang, Yung mga taga-Churillo doon, doon po pala, Yung mga taga-Churillo doon nagsisimba, kaya na parte siya ng Tanyong. Pero merong sariling church. Okay, so si Jack Amon po talagang napaka-tindi yan sa mga estudyante. Napaka-tawag dito, yung stricto. Pero alam niyo, paborito niyo po yung mga Kapampangan. Paborito niya kami yung mga Kapampangan. Pero talagang yung stricto talaga. Talagang iiyak ka talaga kung mahina-hina ang loob mo. Maraming umiiyak. Pero alam niyo po, nung time na nakagraduate na kami sa Bible School, doon mo makikita kung gaano kahalaga yung kanyang ginawa. Kahit na sa piling mo parang pinapahirapan ka niya, sa piling mo parang masyado siyang stricta, sa piling mo parang hindi siya mabuti sa'yo, pero makikita mo yung kabutihan niya, ma-appreciate mo kapag pagkatapos mo at ikaw ay nag-ministeryo na. So yun yung pinagpapasalamat na. Sabi nga namin, salamat at merong Jack Amor na nag-train sa amin. Iba-iba talaga yung training niya.
Ano ho? Pagdating lang sa exam, actually ngayon po kasi yung exam po sa madali na eh. Noong panahon po namin, pagka mag-exam ka ng probationary, kasi dalawa no, after mo mag-school, meron kang church, no, church assignment, kung ka mag-stay, tapos kukuha ka ng exam, pag-graduate mo sa school, ang exam mo una, probationary. So sa kanya, kasi siya yung presidente ng school, yung subject niya, pag-memorize ka na, mag-aral kang mabuti. Kasi pag hindi ka nag-memorize, nag-aral mabuti, hindi ka papasa. Ganun katindi yung exam niya. Tsaka yung mga exam po nun, mahirap. Kasi maraming mga sa history kasama, kailangan mo mag-memorize. Halos yung history ng i-memorize mo talaga kasi hindi mo alam kung ano ilalabas dun eh. So, ganun kahirap at lalong-lalo na pagdating mo sa exam ng ordain. Kasi kailangan, ang dating po nun ay 7 years yata, ngayon 5 years na lang, pwede ka na mag-exam ng ordained pastor. Ang lang ngayon, napakadali. Kasi yung exam, siguro, kasi dati pag mag-exam sa 100%, mga 1/4 lang papasa eh. Ganun kahirap dati. So hindi lahat, no? Yung iba to hinahatak na lang, pag kulang ng isang point, pwede na pakiusap, mga ganun. Hindi lang yon. Pag pumasa ka sa written, meron pang interview. Kailangan mapasa mo yung interview. So ganun siya kahirap. Hindi ganun kadaling pumasok sa pagpapastor. Alam niyo po ba na kung ako tatanungin niyo yung comparison sa pag-aaral yung sa labas, yung sa mga ang tawag dito secular, may kukumpara kasi mas mahirap po ang pinag-aaralan po ng pastor. Particularly, pag andun ka na sa level ng mag-aaral ng mga theology, windang talaga utak mo doon. Pero ang dami mong matututunan. Pero ako, nagpapasalamat po ako doon sa mga nagturo, professor, hindi lang si Jack Amor, na-appreciate ko yung mga professor ko noong nag-aral kami ng mga bachelor, tapos masteral. Ang nakakalungkot ko lang kasi sa masteral po namin, nakamatayan po ni Ninang Amor. So, may mga natapos kami na mga subjects, pero hindi na full yung subject. So, nung nag-aaral po kasi ako, tuloy-tuloy eh. Kaso nung huminto ako, parang tinatamad na akong bumalik ulit. Pero pag may opportunity, sayang din po kasi, no? Ang laki ng matututunan mo when it comes doon sa tinatawag na kahalagahan ng interpretation ng Bible. So, yung mga pag-aaral natin personal, actually, pag nag-aaral ka po talaga pagka nag-aaral ka sa mga theology, parang nakikita mo parang wala akong alam. Parang darating ka sa point na wala pa pala akong alam. So, ganun siya. Ibig sabihin, ang dami mo pang kailangang ma-absorb, ang dami pang matutunan. Okay, kaya napakahalaga ng papel ng tagapagturo. Amen. Kasi ang tagapagturo ang humuhupo doon sa kanyang mga estudyante. Ayan. So sa umaga po ito, dahil ito ay araw ng mga teacher, ang ating pong pag-aaral, pinamagatan po natin, pakiclick nga po. Okay, pakibasa nga po. Dedikasyon para sa magandang edukasyon. Ayan, nag-iisip po ako ng ano ba yung magandang ilalagay kong tawag dito? Title ng pag-aaral. So, isip ako ng isip. At ito yung naisip ko na, kasi ang mga teacher ko, talaga yan, may pagkatalaga po talaga ng buhay yan. So, sa nila tinatalaga yung buhay nila para sa mga tinuturuan po nila. Amen? Dahil ang edukasyon ay napakahalaga. At sinabi ko rito, may kinuha po akong isang quotation. Pakiclick nga po yung quotation. Pakibasa nga po mga kapatid. Education is not preparation for life. Education is life itself. Ulitin po natin. Education is not preparation for life. Education is life itself. Ayon po kay John Dewey.
Okay. So ang edukasyon daw, hindi lang yan preparation. Hindi lang para ihanda ka. Kundi ang edukasyon, yan talaga ay buhay mo. No? Yan talaga ang magiging buhay mo. Ano? At kung ano magiging ka bilang tao, ano ho, ay masusukat mo yan kung anong klaseng edukasyon meron ng isang tao. Okay. So pag sinabing education, hindi ibig sabihin, ganito po mga kapatid, pag sinabing education, hindi ibig sabihin, natapos ka ng degree, educated ka na. Ganun po ba yung education na sa pagkakaalam po natin? May degree ka na, graduate ka, di po. Kasi dito sa ano po niya, sa, ang tawag dito, definition niyang ginawa, ang totoong edukasyon ay yung pag-aaral mo, pagkatuto mo, ay nai-a-apply mo sa kasalukuyang panahon. Hello? Makikita po natin sa ating bansa, kung titignan po natin, ang dami nating mga namumuno. Ano ho? Tapos kapag sila ay mga kampanya, actually, ano na lang kampanyahan po niyan, di ba? Para sa pagka-senador. So, ilalatag nila yung kanilang detention. Di ba? Ito yung natapos ko, doctorate, ganyan. Pero pag makikita mo, sa uri ng kanilang buhay, kapag sila ay nakaupo, parang hindi mo makita yung pinag-aralan dun sa sistema ng uri ng pamumuhay o pamumuno na kanilang ginagawa. Kaya kung iisipin natin, talaga ba sila ay educated? Di ba? Kasi kung educated ang mga tao na to, alam nila yung bagay na kanilang ginagawa. Dapat alam nila kung ano ang makabubuti sa ating bansa. So, itong definition na to, kaya ako siya nagustuhan kasi ito talaga yung totoong education. Ang edukasyon ay hindi mo lang ina-achieve para ka matapos. Kung hindi ang edukasyon, ito ang nag-e-equip, ito yung humuhubog sa iyong pagkatao para ikaw ay maging maayos na tao, maging isang mabuting tao. That's education. Ano? Hindi yung tapos ka lang, graduate ka lang. Maraming graduate, pero ang ugali, balasubas. Tama po ba? Maraming mga nakapag-aral, pero di ba, yung pinag-aralan, hindi mo makita. Kasi sabi, may nga kasabihan nga tayo, kung sino pa yung nag-aral, parang walang manners. Di ba? Kasi kung magpahiya ng kapwa, kung manlait ng kapwa, pero makikita mo, no, yung mga simpleng tao, hindi sila natapos ng kanilang mga degree, sa school. But they learn, doon sa kanilang pamilya. Ang magagaling doon yung magulang, yung pagpasa ng tinatawag na kaugalian. Na makikita mo yung manners nila, napakaganda. Pumunta ka sa probinsya, kung gusto mo makita ng mga magagandang kaugalian, nasa probinsya po yung mga yan. Andun sa mga tao na sinasabi natin, hindi nga graduate, pero well-educated. Hello? So, ewan ko sa inyo kung anong definition nyo, baka naguguluhan na kayo sa akin. Ang ibig ko lang sabihin, ang edukasyon, hindi lang yan ina-achieve sa tinuturo doon sa school. Kung hindi ang edukasyon, yan ay isinasabuhay, yan ang dapat humubog sa iyo, at yan yung dapat maging buhay mo bilang isang tao sa iyong paglaki, sa iyong pakikitungo, sa iyong pagtatrabaho. Makikita roon at lilitaw doon kung anong klaseng edukasyon ang meron ka. Ano ba? So gusto ko lang ikaw yung nabasa ko po sa FB din. Ayan. Yung sinabi ni Cara David. Kasi si Cara David siya po ay isang reporter, di ba? Meron siyang yung mga segment ng eyewitness, di ba? So sa eyewitness, meron silang mga topic, meron silang particular, halimbawa, segment na ito yung topic nila. Isa sa topic po niya about doon sa mga katutubo. Yan. So ang ginawa niya, nabuhay siya kasama yung mga katutubo. Sabi niya doon sa kanyang post,
ako ay educated, pero pero sila yung nagturo sa akin. Sabi niya doon sa kanyang post. Educated ako, pero tinuruan nila ako. Ano, sabi niya gano'n. Kasi nung daw, andun sila sa kasi mamumuha sila ng tawag dito, mga isda doon sa ilog. Tapos maraming isda. Tapos ang ginawa daw ng mga katutubo, nanghuli lang ng ilang piraso. Sabi niya, David, sabi niya, Kuya, mas maganda siguro gumawa tayo ng malaking lambat para makuha natin yung makahuli tayo ng marami. So, ang sabi niya, tinawanan daw siya ng katutubo. Ang sabi niya, ng katutubo, hindi, sabi niya, yung sapat lang ang kukunin natin. Kasi yung isda, hindi naman aalis dyan. Sabi nung katutubo, andyan pa rin yan. Basta kukunin lang natin yung sapat sa atin. Tapos sabi niya, kasi mas mahirap kung yung ilog ang mawala, sabi nung yung katutubo. Sabi niya yung isda, andyan lang. So totoo naman, no? Sabi niya, nakita niya sa kanyang sarili na, ito mga tao na to, alam nila yung sistemang tama na hindi greedy, hindi yung kailangan sa akin lahat. Inaalala nila yung iba, yung kakainin ng iba na hindi lang pansarili kung hindi sa kapakanan ng iba. So that's education. Na kung ikaw ay educated na tao, hindi lang pansarili mo iisipin mo. Iisipin mo kung anong makakabuti. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa lahat ng tao. Ano po? So sa umaga pong ito, napakahalaga ng edukasyon. At ang edukasyon, ang laki po ng papel ng bawat teacher. So ginawa ko po ito ng madali lang po ito, ng ang tawag ba ito? Acronym ba yun? Okay, yung word na guro. Ayan. So, ilang letter po ba yung word na guro? Okay, parang may magsasabi din. Okay, 4, no? G, U, R, O. So, tingnan po natin, no? Alamin natin kung paano nila inilaan, no? Ang kanilang panahon, oras, buhay para sa kapakanan ng mag-aaral. Tingnan po natin sa unang bahagi. Letter G. Yan, parang bingo lang. Okay. Letter G, pakibasa nga po. Umaga na sa tungkulin, walang mano. Okay, ginagawa ba ito ng teacher? Yes. O baka kayo ma-absent pag umula lang ng konti, cancel na. Di ba? Wala tayong pasok. Yes. Okay, pero hindi po, ang mga teacher po, hanggat hindi ang DepEd na cancel ng klase, kahit nahubahayan. Experience ko sa amin kasi, nagbabaha din, yun, pagpapasok ka minsan may tubig, pero papasok pa rin kami, sa eskwelahan. Ganon, yung teacher, talagang gumaganap po yan. Ang kagandahan po sa teacher, umulan man, umaraw man, magtuturo po talaga yan. Amen. Ganon po sila kasipag. So, ang teacher, the teacher's dedication. Yung kanyang pagtatalaga ng kanyang buhay doon sa kanyang pagtuturo. Tandaan po natin, may nag-aaral ng mga education. Tama po ba? Ano ba yung purpose kung nag-aaral tayo ng education? Ano ba yung mga course sa education? BS, BSEd po ba yun? Bachelor's in Bachelor's of Science in Education. Okay. Bachelor of Science in High school. Iba-iba yan, di ba, Nay? Okay. May pang elementary, may pang preschool, tama po ba? May pang high school, may pang college. Okay. So, nung ikaw ba ay nag-aral, gusto mo lang makagraduate. So, iba kasi dapat yung motivation mo tama Ano yung dahilan bakit ka nag-aaral ng teacher? To earn a good salary? Diba? Okay, buti nga yung mga teacher ko ngayon, tinaasan ng sweldo. Actually, dapat lang talagang taasan yung mga teacher. Kung ako po yung nakaupo dun sa papagawa ko pa ng bahay yung mga teacher Oo, kasi bakit? Kasi yung kanilang pagpapagal,
kailangan suklian ng gobyerno ang tinatawag na tamang compensation, tamang pag-treat sa kanila. Kasi minsan, di ba, ang tagal na nagtuturo, yung teacher, dedicated na dedicated, pero yung teacher baon sa utang, tapos makikita mo yung teacher walang bahay. Ano po, dapat nga yung mga sa pag-ibig na yan, pagka-teacher, yung talagang tapos niya na yung kanyang tawag dito, servisyo, yung length of service po niya, dapat nga yan, hindi na pagbayarin ng bigay na lang yung bahay. Kaya po ba ng gobyerno? Hindi. Kaya yan. Ang dami niyang kinukurap na pera di ba? Bilyon-bilyon. Di ba? Buti na lang, hindi na umubos ang pera ng Pilipinas. Wala ang pera ng Pilipinas. Pero, how come na hindi kayang gawin ng gobyerno yung pagpaparangal sa mga teacher? Kaya sa darating na eleksyon, alam niyo na, hindi. It's a matter of concern. Amen. Kasi kung ikaw ay isang makakapunta ka doon sa position, dapat alam mo yung needs ng mga tao. Kaya nga maganda yung mapunta sa position yung alam niya yung mga pinagdaanan ng mga ganitong tao Kasi ramdam niya yun. Unlike doon sa lumaki na ganito na yung buhay nila, mayaman na, tapos magiging politiko. Hindi nila alam yun Okay, so yung mga teacher, ganun sila kadedikado, dedication. So, tingnan po natin, paano sila nagde-dedicate ng kanilang buhay. Pakibasa nga po, anumang sitwasyon ay papatuloy. So yung mga sitwasyon sa buhay ng teacher, hindi mo alam. Ang alam lang kasi ng estudyante, ang alam niya lang, itong teacher, ganito ganyan, tandaan po natin, ang teacher, meron din pinagdadaanan. Tama po ba? May mga pinagdadaanan yan. Hindi mo alam anong pinagdadaanan yan. Pero, nakakatuwa, andun yung pagpapatuloy. Ano man yung pagdaanan niya, tuloy-tuloy pa rin yan sa pagtuturo. Amen. Pangalawa, sabi niya dyan, pakibasa nga po, may lubos na malasakit sa kanyang pag-aaral. Okay. So, hindi lang, yung pinag-uusapan po natin dito, hindi lang yung teacher sa DepEd, even the teachers inside the church. Mga cell group leader, mga CE teacher, kasi sa DepEd, ano pa yung meaning ng DepEd? Department of Education. Sa CE, Christian, parehong edukasyon di ba? Sa atin, education, pang loob ng simbahan, yung DepEd naman, panglabas sa secular. So, parehong nangangailangan ng edukasyon. At ang maganda po rito, ang mga teacher, ay kita po natin, meron silang malasakit sa mag-aaral. Amen. Amen po ba? So, yung malasakit po na yun, isang magandang halimbawa. Dun sa mga, lalo na kukuha ng teacher. Siyempre may mga tayo may mga teacher tayong tinatanaw, hinahangaan. Amen po ba? Yung mga ba rito, yung mga estudyante, may mga teacher pa kayong hinahangaan? Yes. Okay. So, paano hindi yung hanga? Hanga ako sa teacher ko. Kasi hindi nagtuturo sa class, pero pag uwi namin, dami assignment. Okay, tinatambakan daw sila ng mga, gawain. Okay. So, naalala ko nun. Ito naman po, yung experience nung high school ako Naalala ko nun, meron talagang magaling magturo, pero mahusay talaga. Meron naman mga teacher talaga, minsan, hindi ko alam kung ano ba talaga yung nasa loob nila. May teacher kami, pagpasok namin, wala kaming gagawin kundi magsulat. At lalabas kami na pagdating ng oras, hindi kami tapos sa pagsusulat. Para pagpasok ng puro sulat na gagawin namin. Sabi ng mga ano ba naman ito teacher natin? Wala ba tayong gagawin dito? Gagawa ba tayo ng buong libro? Sabi mo. Kakalasi ko. Okay, depende kasi sa style po nila, pero talaga may mahusay. Pero iba talaga yung mga teacher talaga na merong malasakit talaga sa mag-aaral. Okay. So, pangatlo sabi niya, maayos na naghahanda ng kanyang mga aralin. Okay. So, ito po, pag-usapan po natin.
Mahalaga po ba yung paghahanda sa pagtuturo? Di ba? Actually, pagka pumunta ka ng convention, either yan ay anumang convention, katulad nun, nakaraan, di ba? Nagkaroon ng CE convention, nagpadalo tayo ng mga teacher. Even sa ano po, DepEd, may mga convention. Ang gagawin sa convention, it's about teaching. Di ba? It's about techniques. It's about preparation. Kasi, mahirap magturo na hindi ka prepared. Alam ba ng estudyante pag prepared ka o hindi? Alam. Bagamat hindi nagsasalita yung estudyante, pero alam ng mga estudyante kung yung teacher ay hindi nakaprepare. At mahirap magturo nang hindi ka handa. Ang magiging turo mo kasi kapag hindi ka naging handa is anything goes. Di ba? Kung saan-saan na lang mapunta tayo, ituturo mo. Kaya nga po may tinatawag na paggawa ng lesson plan. The word plan. Pagpaplano. Pagpaplano ng aralin. Yun naman po yung lesson plan eh. Okay. Kaya nga ang teacher, well equipped, ituturo sa iyo pag magiging teacher ka. Paano ba ihanda? Kunyari, ang tuturuan ko ay mga elementarya. Parang seminar na to. Okay, elementarya. So, ano yung gagawin kong mga paghahanda? Ano yung ituturo ko sa kanila? Okay, prepare po yun ng teacher. Ano? So, ganun po ang teacher doon sa kanyang dedication. Ano? Kailangan talaga ihanda mo. Ganun din po sa atin, sa simbahan yung mga tagapagturo natin. CE teacher. Okay, alam naman po natin, yung mga teacher po natin dito ay talagang well-equipped pagdating po sa training. Kasi ang mga teacher po natin dito, ang nag-train po sa mga teacher po natin dito sa church ay ang CEF. Graduate po ako ng CEF. Actually, nag-graduate na ako eh. Tapos, ang sabi kasi nung ano, si ano pa nun eh, si brother, yung lalaki pa po. Hindi yun, yung dito pa sa area ng ano, si Chasa, ano yun eh. Okay, yung dito sa area ng, nakalimutan ko na yung pangalan. Pupunta natin dito yun, lagi pumapashare sa akin. Okay, sabi niya, Pastor, maganda mag-ano ka na. Mag-sit-in ka na, mag-ano ka na rin. Sabi niya, tapusin mo na rin. Okay, sabi ko kasi yung certificate ko, actually, dyan po yung certificate ko luma eh. Nabahanan. Graduate po ako ng CEF. Kasi kasama po sa curriculum, nung nag-aaral po kami sa Bible School. Ano? Kaya bago kayo dumaan sa CEF, training CEF, nakapag-train na ako. Tingnan niyo po pag kumuha ako ng attention ng mga bata. Di ba? Isang ano lang, kaya kukunin yung attention nila. Kasi yun yung training eh. No? Kailangan ng mga bata, pag nagtuturo ka, hindi ka lalamya-lamya eh. Di ba? Okay, pag nagtuturo ka ng bata, alam niyo po yung mga nagtuturo ng mga bata o magtuturo kayo. Hindi pwedeng lalamya-lamya ka. Wala kang energy. Nako, ang mga bata hindi ka papansin kung ano gagawin niyan. Pero if you catch their attention, magkakaroon sila ng tinatawag na focus. Kasi kailangan po talaga yung dynamic teaching. Amen? Hello? Dynamic teaching. Dapat ang teacher dynamic po. Sabihin, sige lang magturo. Amen? Pag-aralan mo rin yung paano makakatch yung kanilang attention. So, sa CEF, tinuturo po ba yun o hindi? Yes. Ang kagandahan ng CEF, specialty po nila yan. Paano mo makakatch yung attention ng mga bata, paano mo sila mag-drive, paano mo sila mapapasunod. So, well-equipped yung ating mga teacher. At syempre, yung ituturo dyan, paano mo ihahanda yung iyong lesson. Tama po ba? Sa mga magtuturo? Okay, tapos, after mo mag-graduate, meron pang ano po dyan, OJT. Di ba? On the job training. Meron pa kayong training talaga. Kailangan matapos niyo yung pagtuturo. Tapos meron kayong reporting. So, yan ang magandang training, ano po. Which is, ganyan po ang isang dedicated na teacher. Meron preparation, pinaghahandaan. Kahit po tayo magtuturo, no? Halimbawa sa cell group, magtuturo tayo. Alam nyo, kapag hindi ka nakaprepare kung saan-saan susuot yung ituturo mo.
dapat meron kang pag-aaral. Alam mo yung content ng tinuturo mo. Alam mo yung context ng tinuturo mo. Ano ba yung context? Ano ba yung tinutukoy? Hindi mo pwede sa magtuturo ka ng halimbawa, ikaw ay cell group leader, tuturo ka ng Bible, nabasa mo lang yung verse na to, hindi mo konsulta yung nasa taas, nasa baba, hindi mo tinignan kung ano yung team ng book. Ewan ko kung ano yung may tuturo mo nun. Anything goes na yon. Kasi ang isang salita pwedeng mabago. Depende sa iyong pagtingin, pagkaunawa. But the context itself tells the whole story. Hello? Kaya nga lagi kong binabanggit eh. Pag magtuturo kayo kahit isang verse lang yan, tingnan niyo yung settings, tingnan niyo yung istorya, yung pangyayari, takbo ng istorya, bakit sinabi ni Jesus to, bakit niya inihayag to, ano yung dahilan, ano yung mga pangyayari. That's very important na po sa pagtuturo. Kasi, ang tawag po doon, inaalam mo yung kahalagahan ng buong kwento bago mo ituro yung kwento. Inaalam mo yung buong istorya, yung kahalagahan ng istorya, bago mo ituro, para yung tuturuan mo, natatry mo sila sa kung ano yung sinasabi ng talata. That's very important. So, hindi tayo dapat naihiwalay kasi ang pagtuturo, sabi nga po, meron niyang sakop na pen sa loob, yung hangganan na dapat hindi ka nawawala doon. Yung context po kasi pag sinabing contextualize o nasa context ka, you are in the story. Andun ka sa loob ng istorya, kinukwento mo yung nasa loob ng istorya, itinuturo mo yung nasa loob ng Biblia kung ano yung binasa mo. So, ang bottom line nito, ay yung tinatawag po natin preparation. Hindi naman natin kailangan pahirapan yung sarili natin. Hindi natin kailangan gumamit ng mga terms na medyo unknown. Gagamit tayo ng mga Greek word na, di ba? Tayo mismo hindi natin alam banggitin. Kasi alam niyo po, ang paggamit ng Greek may tamang pagbigkas. Hindi porket Greek ka, babasahin mo ng gano'n. No? So sa pag-aaral, dapat alam mo din kung paano siya bibigkasin. Hindi mo na kailangan yon. Hindi mo na rin kailangan ng malalim na theology. Kasi hindi ka naman nagmamasteral. At yung mga tinuturuan mo, hindi naman yan magmamasteral eh. Gamitin mo lang yung word na angkop. Sabihin, kung ano level nila, yung pag-aaral, yung preparation na gagawin mo ay dapat nandun sa level na maiintindihan nila. Tama po ba? Ganun po. Kasi pag nagpe-prepare ka, dapat alam mo yung needs ng mga tuturuan mo eh. So ganun po. Sabihin, mahalaga ang preparation. Kasi ang preparation ay mamimit yung mga pangangailangan, kung ano yung kailangan ng iyong tuturuan. At dito po, makikita natin yung mga dedicated na teacher, nagiging expert. Kasi nihahanda nila. Minsan, wag po natin gagawin shortcut. Kailangan dedication. Pag ganito, pag nagturo ka, ano yung pagkakaiba nung gusto mo lang maturuan sa dedicated kang magturo? Ano yung pagkakaiba nun? Yung gusto lang niya lang turuan, anything goes yan. Basta may lesson, wala nang basa-basa, doon na lang yung babasahin on-site. Basta ang magtuturo. Pero yung well-dedicated teacher, bago yung pumunta doon sa tuturuan niya, pinag-aralan niya na. Kasi dedicated siya dun sa kanyang gagawin. Amen. Kasi magkaiba ang result ng dedicated sa gusto mo lang magawa. Quality po ang result ng dedicated na teacher na nagturo kaysa doon sa teacher na gusto niya lang magturo. Sino ang mas mabunga? Sino ang mas magandang response? Yung dedicated na teacher. Magiging magandang response kasi mas maiintindihan ng kanyang estudyante kanyang tinuturo. Ayan. So, hindi po ito sermon sa mga teacher na papag-usapan lang po natin. Kasi Teacher's Day, di ba? Paano ba tayo mas lalago pa bilang mga teacher? Ano ba yung mga
dapat gawin bilang isang dedicated na teacher na magtuturo? Ano po? Mahirap po ba magturo? Okay. Hindi naman madali magturo, di ba? Kasi may preparation nga. Pero alam niyo yung sikreto sa pagtuturo? Para hindi ka may stress. Ang pinaka-importante pag magtuturo ka, i-enjoy mo yung ituturo mo. Kasi kapag hindi mo in-enjoy yung tuturo mo, exhausted ka. Ano ba? Maiirita ka. Lalo na yung mga makukulit. Dapat i-enjoy po natin yung pagtuturo. Amen. Hello. Okay, pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral. Letter U. Ano yung muna kanina? Letter G. Letter U. Pakibasa po. Ayan. Yung ginawa ko pong wording ko dyan, actually, parang ano yan, patula. No? Yung acronym niya. Upang linangin mag-aaral ay gumuno. Ano ba yung ibig sabihin ng linangin? Hubugin. Okay, baka hindi alam ng ibang mga ano ito, no? Hubugin. Ano pa? I-equip. Yan po yan. No? Yung mag-aaral. Upang linangin mag-aaral ay dumunong. Ano po yung dumunong? Matuto. Maging mahusay. Maging magaling. Para natawa si Pata. Okay, ano kasi ito mga bata pang ano malalim na Tagalog to, no? Dumunong. So, ginagamit yan ng mga matatandang mga Tagalog. Yan. So, dumunong. Alam niyo na ngayon. Dumunong. Matuto, ma-equip, mahubog. Ano, sabi niya po dyan, the teacher's goal. Yan. So, ang teacher ba may goal ba? Meron bang gustong marating ang teacher? Alam mo, ang pagiging teacher, dapat meron kang goal. Dapat meron kang gustong marating. Para pag nagturo ka, hindi lang para mo maturuan lang to, para mo lang magawa, hindi po ganon. Dapat ang teacher, ano ba ang dapat kong ihanda, ano ba yung dapat kong gawin na yung mga estudyante ko ay madala ko sa malalim o mataas na antas ng pagkatuto. Ang goal ng teacher talaga ay mag-improve, matuto yung kanyang mga estudyante. Tama po ba yung mga teacher? Ganun po ba yung goal po natin? Okay. So, tingnan po natin yan. Actually, naglagay po ako dyan ng tatlo lang naman nilagay ko dyan Pakibasa nga po, nagsisikap, turuan at tulungan ang kanyang pag-aaral. Ang pagtuturo, hindi ganun kadali. Ano? Kasi yung mga mag-aaral po natin, iba-iba po ang level niyan. Ama, hindi lahat dyan may kaya. Yung iba dyan, mahirap. Naalala ko tuloy yung isang bata, no? Mangyan siya. Tapos, nakita ng isang vlogger. No? Napapanood ko lang yan, yung mga sa Facebook na nakita siya ng vlogger, may dala-dala siyang walis tingting. Okay. Sabi ng vlogger, ay, iha, ano ginagawa mo? Sabi niya, nagtitinda po ako ng walis. Tapos, ang bawon niya, alam yung bawon niya, nagtitinda siya ng walis, saging. Yun yung pagkain niya, pati, almusal yun, pati tanghalian At laman din ng bag niya, may saging din. Sabi ng vlogger, bawon mo na. Yan po yung pagkain ko. Ibig sabihin, sabi niya, magtitinda ka po, maghapon natin kakainin mo po. Bakit ka nagtitinda ng walis? Para po, magkapera ako, sabi niya, para may pangbili ako ng notebook. Diba? Yung iba, ang daming notebook. Hindi naman ginagamit yung notebook, di ba? Okay, may pera. Pero itong mga bata na to, walang pera, gusto mag-aral. Hello, yung mga bata rito, taas nga kami ng mga bata dito. Ayan. Alam niyo yun? Yung iba, walang pera, pero gusto mag-aral. Buti na, di ba? Buti pa kayo may pera, tapos yung iba ayaw pa mag-aral. Okay, so nakakatuwa doon, kasi tinulungan siya ng pero nagbebenta siya, bit-bit-bit niya. Sabi niya, tingnan ko nga yung walis na hawak mo, ang bigat pala, sabi ng vlogger. Sabi niya, nakakatuwa ka naman, sabi niya. Talagang hindi ka tumitigil na gusto talaga mag-aral. So, yun, binili ng vlogger yung tinulungan siya, bigyan siya ng pera. So, ang teacher dapat po, ganun, no?
Ang teacher, ang totoong teacher po, meron siyang goal. Nagsisikap siyang turuan yung kanyang mga mag-aaral. No, tinuturuan sa klase. Meron po kasi, sa totoo lang po mga kapatid, ang estudyante nyo, experience nyo yan, hindi pare-pareho ng level. Alam nyo dati, ewan ko lang kung ginagawa pa ngayon yun. Ginagawa pa ba ngayon yung by row? By row? Dati row 1, row 2, row 3, row 4. Sino pa nasa row 4? Di ba alam natin yan? Pag row 4, mahina. Ano? Pag row 4 daw, mahina ang nilalang. Okay. Sino rin yung row 4? Tapos row 4 ka na. Tabi ka pa ng basura. Okay. Yan, tabi pa ng siya. Nangagaw mo yung pa. Okay. Hindi, ganyan. Ewan ko bakit ganun yung ano. Hindi, dati, siyempre, galing ako ng elementary. Yung desk pa nga namin, nabutan ko pa yung Ngayon kasi di na nila inabutan Yung desk na gano'n, yung dalawahan. Di ba? Yung solid na kahoy, gaya pinagawa ni Marcos. Oo, nililinis pa nga namin yun Pagka may hintay na, masabihin ng teacher, linisin nyo. Akali namin yun, liliyahin, paputian ng ang desk. Okay. So dati gano'n, hinihiwalay yung mga mahihina. Ewan ko lang gano'n, parang hindi na. Kasi, kung titignan natin, di ba, paano matututo itong mga to? Hiniwalay. Basta grouping yun. Grouping po ba yun? Yung mahirap, yun yung laging bibigyan ng attention. Ayun pala yun. Okay. O di ba, at least, gano'n tayong dito, wala ng teacher. Kaya pala gano'n. Okay. So, hinihiwalay pala para, okay. Ang problema nun, wala kong kopyahin mo. Okay. Kaway-kaway sa nakapangopya dyan. Okay. At least, nung nag-aaral ako yung pinokopyahan. Ayan. Ano po. So, dapat exam po kasi nagre-review po talaga ako Nung bata ako, ang memorization ko po, mahusay. Ako po yung pinaglalaban sa yung memorization, poem. I-memorize ko sa isang araw, kaya ko na siyang tawag dito yung tulain. Ayun, ako yung pinakaano ng teacher ko nun. Memorization. Ayan. Pero nung bata ako, nagkasakit din kasi ako alam ko, nagka-meningitis yata ako. Ayan. Sabi ng doktor, 2 bagay daw pwede mangyari sa akin. Parang life story to. Hindi ko pala kwento to, no? Nagtataka kasi ako, bata ako, natatanda ko pa yun. Bakit tiniikot ng tatay ko yung ilong ko? Yung pala, tumilig na pala yung mata ko noon. Nagkaroon naman ng Sabi ng doktor, 2 bagay lang sa magulang ko, 2 bagay lang pwede mangyari sa anak nyo. Lumaki siyang mahina yung isip o maging matalino. Buti na lang, nasa middle ako. Ayun po yung sabi ko sa isip ko, sana hindi na lang ako nagka-meningitis. Pero, siyempre, ang wisdom ng Diyos, hindi mo alam. Di ba? Ang wisdom ng Diyos, hindi mo alam. Ano po? Pero, yun yung natatanda ko na nagkasakit ako. Talagang hinigop ng tatay ko yung ko. Yung pala, nagko-conversion na ako pataas ng ko. Pero sa awa naman ng Diyos, nabuhay pa rin ako. Okay, so balikan po natin yon. Kasi yung mga bata, talagang kailangan mong turuan. Particularly, kung ikaw ay teacher, dapat mong bigyan ng attention talaga yung mga medyo slow. Actually kasi may dahilan din bakit sila nagiging slow Minsan nutrition. Papasok sa school, walang kain. Diba? Tapos hapon na, hindi pa rin nanananghalian. So nakikita natin yan. Buti nga ngayon may mga video, may mga nagbablog, no? Pinapakita nila yung kalagayan. Which is true. Paano ka naman tatalino, hindi ka nag-almusal? Ano sustansya ng utak mo? Gagana yung utak mo 12 hours tapos wala pang kain, wala ka pang almusal. Ano po? Pangalawa, sabi niya gumagawa ng pamamaraan upang ang mahirap ay gumaan. Ang mahusay na teacher po, yung mahirap na subject, kaya niyang gawing mapagaan doon sa kanyang estudyante. Depende sa kung ano yung pamamaraan. Kasi may mga teacher, very professional. Pag nagturo, hindi na ina-adjust yung turo. Pero hindi nakakasabay.
mahirap sa math? Hello, kaway-kaway dito sa mga, sa mga nahirapan sa math. Okay. So, problema ko din yan nung alok eh. Nung bata ako eh. Pero siguro, kung di ako nauwi ng Maynila, hindi ka magiging ganun yung ano. Kasi sa iba ang turo sa probinsya. Sa probinsya talagang mahaba ang time. Sa Manila, napaka-ikli lang tapos mamadaling pa ng teacher yung turo. Okay, so, ito yung goal ng teacher, matuto yung kanyang tuturuan. Tama po ba? Isang tawag dito, hindi pagtatagumpay sa teacher, yung kanyang estudyante ay hindi matuto. So, ang teacher kailangan gumagawa ng paraan. Ganun din po sa atin. Pag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos o mga lesson na ituturo natin, dapat gumagawa tayo ng paraan to catch their attention, matuto sila. At ito pa po, ibibiling ko pala sa inyo. Mahalaga na huwag kang gumamit ng word na hindi nila naiintindihan. Particularly English word, pag mga bata tinuturuan mo, gamitin mo yung word na Tagalog na maiintindihan nila. Kasama yan sa tinuturo sa CEF, tama? Yung word kailangan angkop, madaling matutunan. Ano pa po makikita natin dito? Pinapalakas ang loob ng mga tinuturuan at tinalalaan ang kanilang, inaalam ang kanilang kalagayan. Ginagawa pa po ba ng mga teacher ito po ngayon? Dapat ginagawa ito sa loob ba ng simbahan o yung mga teacher na nagtuturo sa secular, sa DepEd. Dapat yung mga estudyante po natin, hindi lang natin pumapasok sa school, dapat alam din natin kalagayan nila doon sa loob ng bahay. Meron din kayong pagbisita. Yun yung tamang ano po. Kasi hindi natin alam, bakit ba mahina itong bata na ito dito sa school? Meron palang problema sa loob ng bahay. Bakit ganito yung behavior ng bata na to? Yung pala may pinagdadaanan. Alam niyo po, napaka ano po ngayon, yung pagbubuli. Napakalaganap po niyan ngayon Yun ang bubuli na bata. Alam niyo ba yung dahilan bakit ang bata nang bubuli? Okay, wala tong magawa sa hindi. Ayon po sa sa pag-aaral sa psychology, ang mga bata nang bubuli, merong mga pinagdadaanan sa loob ng bahay na sila namamaltrato din pala sila. At ngayon, yung kanilang emosyon, hindi nila mabuhos doon sa bahay dahil siyempre, either tatay nila yan, kuya nila yan, nadadala nila ngayon doon sa school at nagagawa nila sa ibang bata, nare-release nila yung kanilang nararamdaman sa ibang bata sa kaklase nila. Ganun pala yung mga bully. So, madaling mag-judge sa mga bully. Sa bahay naman itong bata na ito. Pero hindi, kapag teacher ka, dapat alam mo bakit nabubuli itong bata. Alamin mo. Kasi yun yung trabaho mo talaga, na ang bata ay matulungan. Pangalawa, gumagawa ng pamamaraan upang, tapos na po pala tayo doon. Pinalalakas ang loob ng mga tinuturuan at inaalam ang kanilang kalagayan. So, dapat po natin gawin yun. Next po, slide please. Ayan, letter R. Okay, basa po. Okay. Mga teacher, nahihirapan po ba kayo? Hindi ganun kadali, di ba? Pupunta ka, maglalakad ka. Minsan, di ba? Minsan, wala na maibigay yung church na kahit pang merienda mo lang, pamasahe mo pa. Minsan, umuulan. Di ba? Lalo na, pupunta ka ng bagong ilog. Umuulan, ako, ang putik. Di ba? Okay. So, may hirap talaga. The teacher sacrifices. Ang teacher po, sa totoo lang, ang teacher, pero talagang magsasakripisyo yan. Even sa atin po, pag nagtuturo tayo, hindi pwedeng walang sakripisyo. Even yung mga alagad na nagturo, nagsakripisyo po ba sila o hindi? Nagsakripisyo. Si Apostol Pablo, well-known na alagad ng Panginoon. Bagamat hindi niya inabutan si Jesus, pero inappoint siya ng Panginoon bilang maging alagad sa mga hentil. Makikita po natin yung kanya pong pagsasacrifice na kahit mahirap, sumuko ba siya? Hindi. Kasi alam niya yung ginagawa niya. Ito ay pagkatawag niya sa Panginoon para gampanan yung kanyang tungkulin, yung pagsasakripisyo.
Okay, ano nga. Sabi niya dyan, may problema man o nararamdaman siya ay hindi hihinto. Okay, ganyan po yung mga teacher, yung mga dedicated na teacher. Kahit may nararamdaman, kahit may sakit. Kaya yung mga estudyante, huwag kayong matutuwa pag may sakit. Guys, teacher, may sakit. Yay! Wala tayong mararamdaman. Kawawa kayo, hindi kayo matututo. Di ba? Okay. So, pero mga teacher, kahit may nararamdaman, di ba na lang talaga kung hindi na kaya, hindi papasok yan. Pero ang mga teacher, ang mga nakita ko teacher, kahit may lagnat, papasok pa rin yan. Ano po? So, may problema man, tuloy-tuloy. Yung mga personal na problem ng teacher, hindi natin alam. Tama po ba? Yung mga estudyante, reklamo lang tayo ng reklamo. Mga estudyante dyan. No, ang hilig nyo magreklamo, hindi nyo alam, pinagdadaanan din ng teacher nyo. So, dapat, alam din natin yung pakiramdam. No, baka may problema si teacher. Ano? Pero nagtuturo pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin sa pagtuturo at hindi humihinto. Okay, wala kasi sa vocabulary ng teacher na huminto eh. Si Nanay Leonie nga, di ba, tapos na. Anong taon ka nag-retired? 2008. Pero hindi naman siya natapos sa pagtuturo eh. Dito sa church natin, nagtuturo pa rin siya. Ngayon nga lang, hindi niya magampalan kasi kailangan niya pa magpagaling. Di ba? Pero yung pagtuturo ni Nanay, na-continuous niya dito sa loob ng church eh. May mga sinasell group siya, may mga tinuturuan siya mga bata. So, yun yung dedication ng teacher na parang hindi natatapos. Okay, napapagod man at nahirapan, hindi ito nakakahadlang. Hindi ganun kadali magturo, nakakapagod din po. Ano, pero ang maganda po doon, hindi tayo tumitingin doon sa pagod. Tumitingin tayo doon sa tinatawag na ano ang mangyayari sa ating pagtuturo, yung outcome. Kasi kapag nagturo ka, nahirapan ka man, marami namang mga bata, marami namang tao ang makikinabang dahil sa iyong pagtuturo. Ang mga alagad ay nagpakapagod. Particularly sa Apostol Pablo. Sobrang hirap ang kanyang naranasan kung ating babasahin yung Biblia. Pero, ano yung kasiyahan niya? Na kapag nakita niyang lumalago yung mga tao kanyang tinuturuan, nagiging masaya siya. Yung pagod, nawawala. Yung hirap, nawawala. Kasi may mga taong naliligtas, may mga taong natututo, may mga taong naglilingkod sa Panginoon dahil sa kanyang pagtuturo. Ibig sabihin, may mga taong na-influensya niya, na hubog niya ang buhay. Amen. Kaya ang teacher, no? May matindi talagang pagsasakripisyo ng mga teacher. Panghuli, dito po sa ating kasiyahan. Okay, huwag mo na yung isa pa. Hindi ko pa nabasa. Kasiyahan niya na makita ang mag-aaral at maturuan. Yun yung gusto ng teacher. Alam niyo, nakakalungkot pag may tinuturuan kayong makita mo, parang kulang yata yung tuturuan ko, di ba? Yung ang daming absent, di ba? Dito lang nga sa church, pag ang daming absent, nalulungkot tayo eh. How much more kung hawak mo talaga yung mga tao na yun, estudyante mo. So, masaya kapag nakikita mo yung mga estudyante mo. Kasi mahalaga sila sa mga tagapagturo, sa mga teacher. At panghuli, ayan, pakibasa nga po. Oras ay hindi sinasayang, sinumpaan ay ginagawa. Okay, oras ay di sinasayang, sinumpaan ay ginagawa. So sa teacher, walang sayang na oras. Yun yung paniniwala ko, no? Kasi marami akong teacher na nakilala, talagang yung oras nila mahalaga sa kanila. Particularly sa kanilang pagtuturo. Ano po? Yun yung dedicated na teacher. The teacher's commitment. Pakiclick. Dito po tayo magtatapos. Sabi niya po dyan, matapat na tinutupad ang sinumpaang tungkulin. Ang mga teacher po pagka-graduate, particularly sa DepEd, meron pong oath taking, tama ba? May oath taking. So manunumpa sila na gagampanan yung pagtuturo ng buong sigasig, ng buong sigla, para matuto yung kanilang mga estudyante. So tinutupad yon ng mga teacher po natin. Amen. Kaya nga may mga natututo dahil sa mga teacher eh. Kasi hindi sila tumitigil. Ano pa? Matatag na nagpapatuloy ng kanyang gawain. Kahit may problema kinakaharap ang teacher, kahit may mahirap na sitwasyon. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga pinapakita doon sa eyewitness, yung mga teacher, kapanood niyo ba yun? Yung mga teacher na
Ang dami nilang aakyat sila ng bundok, naglalakad, tapos dadaan pa ng, ano ba yun, ilog. Yung gamit nila, ano lang nila, yung parang binibitbit. Pero nakakatuwa, no? Sabi ko, may mga teacher pa pala ganito. Tapos magtuturo sila, ilang araw sila doon sa lugar ng isolated na bundok. Ang goal nila, gusto lang nila kasi yung mga bata, maabot nila, maturuan nila. So nakakatuwa. Yun yung damdamin, no? Yun yung oath, yung pinumpaan ng isang teacher, yung commitment na kahit malayo, kahit mahirap, pupuntahan ko yan para alang-alang sa mga bata. Panghuli, nagagalak sa pagpunlad ng kanyang mag-aaral. Isang katuwaan po, kapag ikaw ay nagtuturo, either sa DepEd or dito sa loob ng church, kapag natututo yung tinuturuan mo, malaking kagalakan yun sa iyo. Kasi bakit? Nakikita mo na unti-unting nahuhubog yung kanyang buhay. So kung makita ng paglalaan mo ng oras, ng panahon, ng pagtsatsaga mo sa kanya, kaya nga minsan yung mga ano, di ba? Pag lumaki, nag-grow, sasabihin niya, salamat po at pinagtsagaan niyo ako. Totoo naman, talagang hindi ganun kadali. Lalo na pag mga pasaway tuturuan mo. Pero, may matututo at matututo kapag talagang ang isang teacher ay nagtalaga ng buhay sa pagtuturo. Panghuli, nagagalak sa pagpunlad ng kanyang mag-aaral. So, ikinatutuwa po natin yon na yung mga tinuturuan natin nag-grow. Sa CE, ganun din, di ba? Yung mga bata kapag when alive, yung mga bata masipag, nakakatuwa. Ako nga lang, natutuwa ako pag pupunta rito. Nakakatuwa naman, daming bata. Tsaka sa mga picture, makikita kami mga bata. Ano po? So, saludo po ako sa lahat ng teacher natin sa CE. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magtuloy-tuloy lang po kayo sa pagtuturo. Huwag kayong susuko kahit wala kayong allowance. Di ba? Minsan walang merienda, tapos pera nyo pa. Ganun po talaga. Si Lord ang magre-reward po sa inyo. Amen. At sa mga teacher naman, sa DepEd, may mga bata kayong hinuhubog. Tuloy-tuloy lang. Ano man yung pagdaanan nyo, ang importante, nagagawa po natin goal. Panghuli, tingnan po natin to. Pakibasa nga po. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kung tama ang edukasyon at i-apply talaga yung totoong edukasyon ng isang tao, saan man siya mapunta, ano man yung kanyang posisyon, mananatili siya doon sa kanyang edukasyon. At kung yun yung gagamitin po natin, ito ay napakamakapangyarihan para mabago po natin ang mundo. Kasi ang pagkatuto, ito yung buhay na magagamit natin upang baguhin ang sistema, baguhin ang mundo, baguhin ang buhay ng tao. Particularly sa loob ng church, salita ng Diyos, i-equip natin sarili natin para baguhin ang bawat buhay ng mga tao. At gusto ko lamang pong tignan po natin verse na to bago po tayo mag-pray. 1 Corinthians 15:58, it's about appreciation. The Apostle Paul, doon sa mga nagpapagal. Sabi niya dyan, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Tandaan po natin, yung ginagawa po natin pagpapagal, hindi po masasayang. Kasi may mga buhay na natututo, may mga buhay na nahuhubog, may mga buhay na napapaunlad po natin, napapalago. Particularly sa church, may mga buhay po tayo na dadala sa harapan ng Panginoon. Pagpalain po tayo, and happy Teachers Day po sa ating po mga teachers. Hindi po tayo po natin tumayo, tayo po mananangin. Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid po namin, sa mga guro na nagtuturo sa DepEd, sa mga guro sa CE Department, Christian Education, mga teacher na dedicated, na nagtuturo. Lord, hindi man namin sila magantihan, pero alam po namin, Lord, Ikaw yung gaganti po sa kanilang pagpapagal. Salamat po, Lord, sa kanilang mga buhay. Sa mga cell leaders, Panginoon, na patuloy na gumaganap ng kanilang tungkulin, ng kanilang ministry. Sapagkat ang mga ministry ito, hindi nila tinanggap dahil, Lord, sinabi ng simbahan, ito ay tinanggap nila dahil ito ay mula sa iyo. At nais mo pong gamitin ang buhay po ng bawat isa po sa kanila. Lord, pagpalain mo po sila.
Alam ko po, Lord, sa pagtuturo, marami kang may encounter. Sa pagtuturo, may mga problema ding dumarating. Sa pagtuturo, Lord, minsan may mga kakulangan. Pero salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na lagi po namin kasama. Natutulong po sa amin upang magampanan po ng aking ng mga teachers, ng mga cell group leaders, ng mga teachers sa labas, ang kanilang gampanin. Dahil, Lord, kasama ka namin. Ikaw yung magbibigay ng kalakasan, ikaw yung magbibigay ng wisdom. Ikaw din po yung magpapalalim sa love and compassion sa aming puso upang patuloy na mahalin yung mga tinuturuan po namin, upang patuloy na i-equip sila, upang sila ay lubusang mahubog ayon po sa iyong mga plano. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran ko po ito na nagtalaga po sa iyo. Salamat sa kanilang dedikasyon. Salamat, Lord, sapagkat sa kanilang dedikasyon ay may, Lord, mayamang edukasyon na naipasa nila sa mga tinuturuan po nila. Salamat sa kanilang buhay at salamat sa iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, sa oras po ito, tayo po ay magdaraos na ating pong pag-aalala sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, sa oras po ito, tayo po ay nasa panahon ng pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang kapulungan na magsitayo. Sa sandali po ito, naririto po tayo upang alalahanin ang hirap at sakit ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na kanyang ialay ang kanyang buhay, ibigay ang buhay niya para mamatay para sa ating mga kasalanan. At sa ating pagganap nito at pag-aalaala nito, ay inaalala natin ang biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin. Ang kaligtasan na ating natanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Na tayo ay naugnay sa Kanyang katawan. Dahil sa biyaya na ating natanggap mula nang tayo ay sumumpalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo ang katawan ng Panginoon. Siya ang ulo ng iglesia. At sa sandaling ito, sa ating pagtanggap, ay binilinan tayo ng Kanyang mga salita. Naalalahanin natin ang Kanyang hirap at sakit sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom sa saro na sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. At ibinilin din ng kanyang salita na sa ating pagtanggap ay marapat na tayo ay magsiyasat sa ating sarili bago tumanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon na sinisimbolo ng tinapay at inumin upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating pagtanggap. Sa sandali pong ito mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng ilang minutong katahimikan upang manalangin personal sa ating Diyos ang bawat isa. At pagkatapos po nito, atin pong hihilingin sa ating pong mga elders, sa isa sa ating mga elders na pangunahan ang iglesia sa panalangin pangkatulungan. Sige po, tayo po lahat ay magkaroon ng sandaling pagdidili-dili.
atin po hingin kay Nanay Leonie ang panalangin pangkapulungan para po sa paghingi ng tawad sa umaga po ito. Tayo manalangin. Panginoon, sa mga sandali po ito, lumalapit po kami sa iyo. Mga dinudulog po namin ang mga kasalanan aming nagawa. Ano man po ito, maliit man o malaki, mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, na nagawa sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo po kami, Ama, at linisin mo po kami ang iyong banal na dugo at gawin mo po kami karapat-dapat na tumanggap po ng mga elementong ito na sumisimbolo na iyong katawan at dugo. Panginoon, patawad po, patawad sa aming mga kasalanan. Sige po mga kapatid, atin pong i-extend ang ating mga kamay sa ating pong tatanggapin sa tinapay at inumin na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Hingin natin ang kanyang pagpapala bago po natin ito tanggapin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-aalay ng iyong buhay. Namatay ka doon sa krus, nabayubay ang iyong katawan, nasugatan, tumigis ang iyong saganang dugo upang ang kapatawaran ay makamtan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan, sa pamamagitan ng iyong dugo, nalinis ang aming mga kasalanan at nagkaroon ng kapatawaran ng aming kasalanan dahil sa iyo. Panginoon, sa sandali pong ito, sama-sama po kami bilang iyong iglesia na inaalala ang iyong hirap at sakit doon sa krus ng Kalbaryo upang aming sariwain, Panginoon, ang iyong mahalagang ginawa sa aming buhay, ang iyong pagliligtas, di man kami karapat-dapat. Sa sandali pong ito, sa aming mga tatanggaping elementong ito, Panginoon, ng tinapay at inumin, aming hinihiling na iyo pong pagpalain. Dalangin ko po, Lord, sa bawat tatanggap, iparanas mo po sa amin ang muling sigla ng pananampalataya. Sigla, Lord, sa paglilingkod po sa iyo at sigasig sa pagpapatuloy sa paggawa sa iyong kalooban. Iparanas mo rin sa amin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon. Kung meron man may karamdaman sa amin, na sa aming pagtanggap sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay makaranas ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Yaman din lamang na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Pagpalain mo po kami sa aming pagtanggap. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, atin pong ipamahagi. At hawakan niyo lang po muna, sabay-sabay po natin tatanggapin. Habang inaawit po natin ang awiting ito, ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo ang ibahagi. Ang sarap ng bagong iba. Inumin
Sige po mga kapatid, atin pong itaas ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na naghirap doon sa ibabaw ng krus, nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating kanin. Taas po natin ang ating mga saro. Ang sarong ito ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigi sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya sa aming buhay na nahayag mula doon sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pag-ibig na aming naranasan. Di man kami karapat-dapat ay niligtas mo kami. Inalay mo ang iyong buhay sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod ay iyong pasiglahin. Gamitin mo po ang aming mga buhay ayon po sa iyong naisip, ayon po sa iyong mga plano. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong palaguin ang aming buhay espiritual, na patuloy kaming naglilingkod ng buong katapatan hanggang sa iyong pagbalik na muli dito po sa lupa. Purihin ang iyong pong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige po, para naman po sa ating tithes and offering encouragement. Ito ba yung sa sulat sa Filipos 4:19 na sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa talatang ito, pinapakita kung gaano kayaman ang Diyos natin. Kung siya ay mayaman, syempre mayaman din ang mga anak niya. Hindi niya hahayaan na tayo ay maghikahos sa buhay. Kailangan lang maging tapat tayo sa Kanya, ibigay ang para sa Kanya, at magtiwala na tayo ipapalain sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Nasa po tagalikom ng handog, Sister Arnie Acosta. Sige po, atin po yung panalangin natin mga handog. Panginoon, nasa iyong harapan ang mga kaloob ng aking mga kapatid. Nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa mga nagkaloob din, Panginoon, sa walang kakayahan na magbigay, Panginoon, sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit sa pagpapalago ng iyong salita. At nawa, Panginoon, yung mga hanap buhay, Panginoon, ng aking mga kapatid, mga business ay pagpapalain. Nawa, ibalik mo po ito ng siksik-liglig sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. 5 piso mula sa puso. Pwede po namin magbigay para po sa ating pong Panginoon sa
salamat po muli sa ating pong natapos na gawain. Tayo po muli magsitayo para po sa ating closing song. I stand in awe of you. Salamat, Lord Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Holy God, you Salamat sa isang malayang pagpupuri, pagsamba sa iyo. Salamat sa iyong salita, sa aming pagpupugay, pagbibigay parangal sa aming mga tagapagturo na profesyon sa labas at ngayon din naman, Lord, tagapagturo sa loob ng iglesia, ang iyong pong mga city teacher, ang mga cell group leaders. Panginoon, dalangin ko po, patuloy mo po kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan. Hubugin ang aming mga buhay. Gamitin mo po ang aming mga buhay upang, Lord, bigyan ng kapurihan at karangalan ang iyong Lord, magiging Diyos sa aming pong buhay. Ikaw po ang magpala sa iyong pong mga anak. Ikaw ang kumilos. Dalangin ko, Lord, ang iyong pagkalinga. Dalangin ko po, Lord, ang iyong pag-iingat. Muli sa isang linggong aming tatahakin ang iyong paggabay, ang iyong pagpatnubay, ang iyong pangunguna, ang iyong pagpapala ay maranasan po ng aking mga kapatid. Lord, sa sandali po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. After po nito, mimitingin ko lang po yung ulam. After nito, magkaroon tayo ng saglit na meeting. Amen. Sige po, sana pong ito isang Lord, you are good. Sa po. Lord, you are good and your mercy endureth forever.